Ang mensahe ho natin, for the sake ko na makabalik tayong lahat sa Panginoon, ay 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ito ang mensahe natin, pinamagatan po itong point to Christ. Amen o? Balik tayo kay Jesus. Sino dito ho ang mga nagtuturo na ng salita ng Diyos? Talo ka kapag nagtuturo ka ng salita ng Diyos, pero ang point ng turo mo sa iyo, hindi kay Jesus Christ. Kaya kami ho nagtuturo, nangangaral ng mga mensahe ng Panginoon dahil itinuturo namin na tumingin sila kay Jesus Christ. Dahil mamaya malalaman nyo kung bakit kay Jesus Christ lamang ho dapat pinupoint natin ang lahat ng bagay. Marami na mga Kristiyano ang namalina ang paraan at paniniwala tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Marami na po. Dahil bakit po ang strategy ngayon ng mga churches, pinapaganda ang simbahan dahil yun ang ipinupromote nila. Church kayo sa simbahan dahil may aircon sa church. Ginagamit na rin palang pang-aka yun. Church kayo sa simbahan dahil ang gaganda ng upuan doon. Ginagamit na rin pala ho. Nagiging parang ang dating ho, ganito na. Kasi nakapoint na sa kanila ang mga dapat na kay Jesus, nakapoint. Ibig sabihin ho, pagka ang unang tanong ng mga tao, na mga niyayakan o yung nagyayakan, alam mo sa church, matalino yung preacher. Anak ka. Nakakatakot yung gano'n. Parang ang nangyayari, personal. Ang atake nila, personal, at parang behind the scene na lang si Jesus Christ. Okay? Ang sabi dito, hindi na sa Panginoon, kundi sa kanila na nakapoint ang mga ginagawa nila. Ano, hindi ho ito maganda. Ito, inote po ito, sabi dito, the greatest deception of Satan is to make you think that it is all about you. Ito yung kanina pinapatotoo ng ating kapatid. Hindi porke natalo ka sa isang labanan, talo ka. Dahil, siyempre, sa literal, ikaw yung nakikipagbuno, ikaw yung nakikipaglaban dahil yung appearance, ikaw. Pero dahil may tinig ka naririnig, may something na battle kang, dalawang battle mo. It's either patulan mo o it's either pakinggan mo yung nagsasalita sa'yo. Pero minsan, ang atake ng ating sarili, ikaw yan. Pag once na klinay mo ang isang bagay na problema, klinay mo ang isang bagay na pagsubok na ikaw lang, at wala, hindi kasama itong nasa taas, ang Diyos natin, then mga kapatid, deception ang tawag doon. Matinding pandarayan ni Satanas, na isipin mo lagi ang sarili mo at hindi ang Diyos mo. Matinding pandaraya yon. Nasaan ang pagiging Lord ni Jesus Christ sa buhay mo? Naunawaan niyo po ba? Di ba kung may mga times sa buhay natin, Lord, papatulan ko na to dahil ikaw ang pinag-uusapan. Pero kung gagamitin mo yung salitang Kristiyano na ako, then hindi na ikaw. Ang issue na dito, hindi na ikaw. Sino na? Si Jesus Christ na. Kaya yung pagpipigil mo sa sarili mo, natalo mo at that time, number one, si Satan. Dahil pandarayan ni Satanas, naisipin mo lagi ang lahat ng gagawin mo, lahat ng bagay na kakaharapin mo ay ikaw. Take note mga kapatid, nung tinanggap mo si Yeso Cristo bilang Panginoon ng sarili mo tagapagligtas, tinuring ka niya ng, tinuring ka na niyang kapatid. At dahil kay Jesus Christ, tinuring ka ng Diyos Ama na anak niya. Then yung battle na kinakaharap mo, kasama na yung buong angkan mo. Grabe yung angkan. Okay? Okay. The greatest deception of Satan is to make you think that it is all about you. Mga kapatid, ganun din sa mga nag-ministry. Mga kapatid, yung simbahang ito, hindi ito pag-aari ng pastor. Kayo, hindi ko pag-aari. Walang pag-aari ang pastor. Maniwala ko kayo. Sa mga ibang simbahan, hindi ko nababagitin, sana wala akong ganito. Sa ibang simbahan, kung bakit po yung pastor ayaw niya magpatayo ng iba, dahil ang pakiramdam ng pastor, pag may pinatayo siyang iba, may magmamay-ari ng kanyang posisyon. Sa simbahan natin, hindi ho. Ang prayer ko nga ho, lahat kayo ay matutong magbahagi ng salita ng Diyos dito sa pulpito. Amen po ba tayo dyan? Amen. Meron na ho kami 5. Sana ho madagdagan pa. Amen o? Dahil someday ho, saan ba pupunta ang simbahan? Sa paglago. Sinususi, yes, kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Kasi tayo ang gagamitin ng Diyos na instrumento. Okay? Malaking no. Sabi na dito ho, hindi ito tungkol sa atin, bagkus, it is all about God. Yung ministry na kinakalagyan mo ngayon, yung ministry na ginagawa pa mo ngayon, hindi yan sa'yo, kundi yan ay sa Diyos. Anong gagawin mo kung yung ministry sa Diyos? Gagalingan mo. Mga magulang, inaari nyo bang ang mga anak nyo sa inyo? Talaga namang, alam nyo ang tawag sa atin dito, sa literal na ang tawag sa atin ng Panginoon, mga pinagkatiwalaan lamang. Kung ang simbahang ito hindi ako
At sana ho maging maluwag sa atin. Kapag hindi nakapaniwala yung pastor, kapag hindi na ho ginagampanan ng pastor, tatanggalin yung pastor. Yan ang prayer ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, the moment na hindi ko nagagampanan na, tanggalin mo na ako. Kasi bakit? Una, hindi ko to simbahan. Pangalawa, hindi ko kayo pag-aari. Pag-aari kayo ng Diyos. Kaya pag-aalis kayo sa simbahan, kanino kayo umalis? Hindi sa pastor. Umalis kayo sa kawan ng Diyos. Tama? Malinaw. Okay? 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of me as I am of Christ. Si Pablo, tinuturo niya directly ang mga tao. Yes, tularan niyo ako, pero directly tinuturo niya si Jesus Christ for the sake po ng mga tao makabalik sa Panginoon. Amen, no? Kaya noong mga panahon, sabi ko lang, ang ganda ng mga ugali ng mga disipulo ng panahon. Kaya sila nakakapunta kung saan-saan dahil wala silang iniisip o sinasabing pag-aari. Kaya ako may sahin natin, point to Christ. Okay? Sabi dito ho, point people to Christ. Yun ho ang challenge sa atin. Ibalik natin ang mga tao kay Kristo. Okay? Sabi dito, sino-sino ang mga taong ito na dapat nating turuan muli na tumuon sa Panginoong Hesus? Sa tingin nyo, sino-sino ang mga taong ito? Huwag mong kalilimutan yung number one dahil ang number one, ikaw. Sarili natin. Kailangan turuan natin ang ating mga sarili na makabalik sa Panginoon dahil kung hindi natin maibabalik ang sarili natin sa Panginoon, hindi tayo makakaakay ng mga tao para sa Panginoon. Kasi mismo tayo malayo sa Panginoon. Alam niyo ho sa Bible, sa aklat ng Isaiah, isa ho sa emotionally na sinasabi ng Diyos, ang mga Israelita ay malapit lang sa akin ng bibig, pero ang layo sa akin ng puso. Sa oras na ito ho, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag naman sanang malapit sa bibig natin si Jesus Christ, pero ang layo ng puso natin sa Kanya. Kung ano dapat yung lapit ng bibig natin kay Jesus Christ, ganoon din dapat yung lapit ng puso. Sabi ko, Lord, alam niyo, isa lang ang loob ko sa Panginoon araw-araw. Panginoon, tulungan mo ako. Dahil kung hindi mo ako tutulungan, hindi ko kaya. Ganun din po ba mga prayer ninyo? Amen. Lord, tulungan mo ako. Huwag tayong magyabang sa Panginoon na sasabihin natin, Lord, kaya ko. Mamaya malalaman natin, hindi natin kaya. So sabi dito ho, ibalik natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Pangalawa, yung ating mga pamilya. Yung susi ay ikaw, hindi yung pamilya. Una mong idadala ang sarili mo sa Panginoon para madala mo rin ang iyong pamilya. Pangalawa mo, pagdadala mo ang iyong pamilya, babalik tayo doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, yung kapwa natin. Tandaan niyo yung word ng kapwa natin, nandyan na yung lahat ng uri ng ating kapwa. Kasama na dyan yung ating mga kaaway. Meron pa mga kaaway? Meron ka bang gigil na gigil? Kami ho, sa totoo lang, personally, meron kami mga pinag-pray na hindi, ang layo na ng puso sa amin, pero kailangan namin sila ipag-pray. Dahil ano sabi ng Biblia, akin ang paghihiganti, hindi naman sa atin. Yung mga tao ho na sa Diyos umaasa ng paghihiganti, tandaan nyo, walang hindi ginawa ang Diyos. Siya ho talaga naghiganti. Naalala nyo sinabi ng Panginoon, si Joseph pinagtulong-tulungan sa ng kanyang mga kapatid, naalala nyo? Pinaghiganti po ba ng Diyos si Joseph? Pinaghiganti po ba? Pinaghiganti. Basahin niyo po ang buhay ni David. Si David ho, ang alam lang natin kay David, sino dito nakabasa lang? Ang alam lang natin kay David, mula pagkabata hanggang ngayon tumanda na tayo, dalawa lang ang alam natin kay David. Pinatay niya si Goliath at naging hari siya ng Israel. Alam niyo ho, ang daming dinanas ni David. Bago ho siya naging hari, sangkaterbang kamatayan ang hinarap ni David. Dahil mismo yung kanyang biyanan, yung kanya mismong magiging tatay, yung hari mismo naging kalaban niya. Ilang beses siyang gustong ipapatay, hindi mabilang. Sabi ng Panginoon kay Samuel, si Saul ay hindi na magiging hari, tatanggalin ko sa pwesto, si David ang ipapalit mo. Nung nalaman ni Saul na si David ang susunod na hari sa kanya at hindi yung anak niya, ano nangyari? Nagplano siya ng masama. Sangkaterbang kasamaan ang plinano ni Saul. Pero purihin ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng kalakasan ni David. Sino ho? Yung anak mismo ng hari. Sino? Si Jonathan. Sa Bible, sila mo may pinakamagandang relasyon bilang magkaibigan, daig pa magkapatid. Okay, sabi ni David, Jonathan, hindi ako dadalo sa sa party ng iyong tatay ni Haring Saul. Kasi bakit? Papatayin niya ako. So, sabi ni Jonathan, ganito ang gawin natin. A-attend ako, wag ka munang umattend, bibigyan kita ng sign. Pag tinanong ng mahal na hari kung bakit wala ka at nagalit, ibig sabihin, papatayin ka talaga ng tatay ko. Alam niyo, unang araw, tinanong si Jonathan, nasaan si David?
Sabi ni Jonathan, nandun ho, maghahandog sa Jerusalem. Walang epekto. Okay? Pangalawang araw, tinanong ulit, Jonathan, nasa si David? Sabi ni Jonathan, mahal na hari, nandun po sa Jerusalem, maghahandog siya kasama ng kanyang pamilya. Alam niyo, sumabog sa gabi. Si Jonathan, alam niya sa sarili niya, sabi niya kay David, alam ko sa sarili ko, ikaw ang papalit na hari sa ama ko. Huwag mong kakalimutan ako sa panahong hari ka na. Hindi nainggit si Jonathan na dapat siya yung papalit sa posisyon ni Saul. Pero sabi ni Jonathan, hindi, ikaw ang pinili ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, magiging maayos yung ating spirituality kapag maayos yung tingin natin sa Diyos na tumawag sa atin. Hindi pumayag ang Diyos na mamatay-matay si David. Kahit sang katerba na, sabi ko Lord, talagang kung hindi pa talaga oras at talagang may plano ang Diyos sa iyong buhay, kahit anong uri ng banta ng kaaway, hindi ka mamamatay. Dahil may plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba tayo dyan? Sang katerba ng aksidente, sang katerba na parang kukunin ka na, hindi pa rin makuha kasi may plano pa si Lord. Tama? Sabi ko, Lord, sa buhay ni David, kung hindi si David sinabihan ng Diyos na tinatawag, at di si David sinabihan ng Diyos na ikaw ang gagawin kong hari, matagal na siyang patay. Pero hindi pwede maging hari si David kung namatay siya sa digmaan. Marami siyang naging problema. Okay, unahin natin ang ating sarili, pamilya, mga kapatid, yung ating kapwa, kasama ho ang ating mga kaaway. The best na magagawa natin sa mga taong ito ay maipuwit natin muli sila sa ating Panginoong Hesus. Yun ang pinaka-the best na magagawa natin. Maibalik natin sila sa Panginoon. Maibalik natin ang kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. Yan ang pinaka-main goal ng ating bilang mga Kristiyano. Okay? Ang tanong, bakit sa Panginoong Hesus? Okay? Bibigyan ko kayo ng 4 na dahilan. Itong 4 na ito, marami-rami na ito. 4 na dahilan kung bakit kailangan kay Jesus Christ natin maibalik ang mga tao. Number 1. Okay. Sabi dito, John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way. Hanggat na kay Jesus Christ ka, ikaw ay nasa tamang daan. Alam niyo, sino malimit paglaban sa debate? Yung tamang daan at dating daan. Asan ka ngayon? Asan ka ngayon, kapatid? Pastor, nasa dating daan ako. Kung wala ka, kung sinasabi naman ng iba, Pastor, nasa tamang daan kami kasi nasa iglesia kami. Mali po. Magiging tama lang ang iyong daan kung na kay Jesus ka. Itong simbahan natin, naniniwala akong nasa tamang daan tayo. Bakit po? Si Jesus ang sentro ng simbahan ko. Amen. Sabi dito, Jesus said to him, I am the way. Kaya kailangan makabalik ng mga tao kay Jesus dahil si Jesus lamang ang tamang daan papunta sa Diyos. Maliligaw na. Maliligaw na ho pag iniba na natin. Okay, Jesus is the way, the truth, and the life. Alam niyo ang paniniwala ng Muslim, bakit ho ang mga Muslim hindi naniniwala si Jesus Christ ay namatay sa krus? Alam niyo ba ang kwento? Gusto niyo ng kwento? Tunay ito eh. Tunay pong kwento ito. Ang mga Muslim, kung gaano nila nirespeto si Muhammad bilang propeta, ganun din ang respeto nila kay Jesus Christ. Almost the same. Parang pantay na pantay. Pero ho, hindi sila naniniwala na si Jesus ho ay Diyos. Pero ho, sila, ang mga Muslim ngayon ho, dahil ho may gera, dahil ho ngayon ho ay laganap na ho ang kasamaan, naniniwala silang malapit ang dumating si Jesus Christ. Muslim at mga Kristiyano, nag-aabang tayong lahat kay Jesus Christ. Ang problema sa inaabangan nilang Jesus Christ ay si Yeso Cristo na hindi namatay. Magkaiba. Tama? Naalala niyo, bago nagtapos ang Mateo ho, bago nagtapos, si Jesus Christ ay nabuhay, pero ho, yung mga nakakita, sinuhulan ho ng mga saserdote at sabihin niyo sa mga tao, sa mga Hudyo, na si Jesus Christ ay ninakaw ng kanyang mga disipulo. Binayaran ho yun, nagsinungaling. At hanggang ngayon, ho, ang mga taga-Israel, hindi naniniwala na si Jesus ay namatay. Sino ang pinaniniwalaan nilang namatay? Yung pinakabatang disipulo na nag-pray daw. Ganito daw ang prayer ni John the Beloved. Panginoong Isus, kasi sabi ni Jesus Christ, sino dito ang gustong maging kamukha ako? Unang tanong ni Jesus Christ, sabi ni John the Beloved, Panginoon, gusto ko po maging kamukha kayo. Okay, inulit ni Jesus Christ yung tanong, sino ang gustong maging kahawig ako? Sabi ni John the Beloved, Panginoon, gusto ko po maging kahawig ninyo. At dahil yun ang prayer daw ni John the Baptist, siya ang naipako sa krus dahil nung pinuntahan ng mga disipulo, walang naabutang Kristo at yung dinampot ay yung kahawig ni Jesus Christ. Yan ang paniniwala ng mga Muslim. So ang namatay, hindi yung si Jesus Christ, kundi yung kamukha lang ni Jesus Christ. Naniniwala po ba tayo doon?
Hindi. Dahil totoong namatay si Jesus Christ at sa loob ng 3 araw, siya'y muling nabuhay, umakyat sa langit, at yung umakyat sa langit, siya rin yung buhay na babalik. Yan yung Jesus Christ na inaabangan natin. Mga kapatid, balikan lang namin ang laging sinasalis namin sa simbahan ito, malapit na siyang dumating. Amen. Pastor, baka gaano kalapit? Malapit na. Amen. Alam niyo ho bang hindi pa tayo nabubuhay, mga disipulo pa lang, sinabi na ng Biblia, malapit na akong dumating. Basahin niyo ang pahayag, sabi ni Jesus Christ, malapit na akong dumating. Kaya lang ho, hindi natin alam kung ano eksakto. Paano pag dumating ngayon si Jesus Christ, prepare ka ba? Yes, kung prepare ka, then wala kang dapat ipangamba. Yes pa rin ikaw, kapag hanggang ngayon, inaantay mo yung pagbabalik ni Jesus Christ, dahil totoong babalik siya. Palakpakan naman natin si Jesus Christ sa bagay ngayon. Puri ng Panginoon. Okay ho, bakit kay Jesus Christ kailangan makabalik ang mga tao? Pangalawang dahilan, Acts chapter 4 verse 12, and there is salvation in no one else. Wala hong kaligtasan maliban ho sa pangalan ni Jesucristo. Sino may Tagalog version? Okay? Sa Gawa chapter 4 verse 12, sabi doon, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang pangalan para sa ikaliligtas ng mga tao. Pangalan lang lamang ni Jesus Christ. So si Jesus Christ ang tamang daan papunta sa Ama. Siya yung katotohanan na pinangahawakan natin na talagang babalik siya at siya yung buhay. Bakit po kailangan si Jesus Christ makapagbibigay ng buhay? Dahil mismo siya namatay pero nabuhay. Si Jesus Christ din makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, wala na hong iba. Okay. Pangatlong dahilan, Philippians chapter 4 verse 13, sabi dito, si Jesucristo ang source ng ating lakas. I can do all things through Christ who strengthens me. Nanghihina ka ba? Yes, physically nanghihina tayo, pero kapag malakas ang spiritual mo, you can do all things through Christ who strengthens me. Walang-wala ka, nag-iikaws ka, naghihirap ka, pero bakit kaya tuloy-tuloy ka pa rin sa paglilingkod ng Panginoon? Dahil may Jesus na nagbibigay ng lakas sa iyo, kaya ka nakakapagpatuloy. Mga kapatid, si Jesucristo ang nagbibigay ng lakas, kaya ka nandito ngayon. Last, John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Sabi ni Jesus Christ, wala kayong magagawa kapag kayo'y hiwalay sa akin. Tandaan nyo, si Jesus Christ ang puno ng ubas. Tayo daw ho, mga sanga. Sabi ko, Lord, napaka-bless naman namin. Sa dinami-dami ng pwedeng gawing sanga ng Panginoong Isus, isa ka sa napili. Ang sabi sa kanta, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Ngayong pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, mga kapatid, wag mo namang biguin si Lord. Amen. Pwede po ba? Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, hindi kita bibiguin. Sa anong paraan? Ano ang calling mo ngayon? Kung ang calling mo ngayon ay magtawag ng mga tao para sa Panginoon, then subihin. Gawin mo ng buong saya. Pastor, ang tawag ko sa simbahan ako, Pastor, ay ramdam ko sa sarili ko, ako ay giver. Then gawin mo ng buong saya. Amen, may mga tinawag ko talaga mga tao na palabigay. Nakakatuwa naman kung may maka-encounter tayo mga tao palabigay. Kung ikaw ay palabigay, at ramdam mo sa sarili mo, yun ang pagkatawag mo, huwag mong pagsawaan kasi calling mo yan. Ano, mauubos kaya yung pambigay mo? Hindi yun mauubos dahil bakit ikaw ay channel lang ni Lord. Amen, no? Kung ang pagkatawag sa iyo sa simbahan ito ay leader, mamuno ka ng buong sikap. Kung ang pagkatawag mo ay pastor, magsabi ka sa akin, at para tayo mag-usap, ito talagang pastor ka. Wala pang kumakausap, pastor po ako. Okay ho, baka naliligaw na. Okay, sabi dito, I am the vine, you are the branches. Sabi dito, whosoever abides in me and I in him, it is that bear much fruit. Tayo ho ay magkakaroon ng paglago, pamumunga, kung tayo ho ay nakadikit o nakakabit pa rin sa puno. Kapatid, kaya ka mamumunga, lalago dahil kasama mo si Jesus Christ. John chapter 1 verse 15. Okay, tuloy natin. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Okay, si Juan dito ay yung John the Baptist. Okay? Isinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko nung aking sabihin ng darating na kasunod ko, higit kay sa akin. Okay, ito si John the Baptist at that time, pinupuri ng mga tao. Akala ng mga tao si John the Baptist ang susi para magkaroon ng kaligtasan. Pero sabi ni John the Baptist, hindi ako. Okay? Sabi niya, ang darating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Grabe ho pagtalunan ng pagiging Diyos ni Jesus Christ. Maraming mga tao nagsasabi, yes, naniniwala kami kay Jesus Christ, pero hindi kami naniniwalang Diyos si Jesus. Mga kapatid, sa Biblia hindi mabilang kung gaano karami ang verse nagsasasabing Diyos si Jesus. Amen, no? Paano ka makabubuhay ng patay kung hindi ka Diyos? Amen?
At paano ka, nandun ka si Jesus Christ, isa sa title niya, siya yung Alpha at Omega. Paano ka magiging simula at wakas kung hindi ka Diyos? Okay? Hindi tayo magtatalo dyan dahil lahat ng mga nandito ay mga Christian, maliban no kung mayroong mga Muslim. Okay, o. Tandaan, dito tayo matatapos. Hanggat hindi sa Panginoong Hesus ang sentro, focus ng ating pananampalataya, mananatili tayong mahina. Maniwala ho kayo, someday hindi ka makatatayo malakas, matibay, kung ang focus mo ay paiba-iba. Kami ho mga mangangaral, tulad ng nabanggit kanina na nagpatuto, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, kami ang number 1 sinusukat ng Diyos, kasi ho nangangaral kami ng salita ng Diyos. Kanino galit na galit si Jesus Christ? Naalala nyo? Sa mga Pariseo at mga Eskriba, dahil sila ho nangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi nila ginagawa ang pinapangaral nila. Mahirap pong maging pastor, maniwala ho kayo. Kung mahirap maging Kristiyano, mas mahirap maging pastor. Dahil ang pastor salita ng salita, pero kung ang pastor makakalimutin, yari siya dahil lagi siya magkakasala. Pakiusap ko sa kongregasyong ito, ipaalala niyo sa akin, pastor, nasabi mo yun. Kung nasabi ko ho, ipaalala niyo, tapos di ko ginagawa, tulungan niyo naman ang pastor niyo. Pwede po ba? Dahil nakakalimot din po ako. May mga panahon sa buhay ko ho, na hindi ko lahat nagagawa yung mga sinasabi ko, sa dami ko nabanggit. Alam niyo, yung pinakamasarap lang sana kung ako naman na nandyan at kayo naman na nandito. Kaya lang hindi ganun ang pagkatawag mo ng pastor. Ang pagkatawag talaga ng pastor, magsalita na magsalita. Pero sa dami na sinasalita ng pastor, nakakalimot din ho. Pero sa biyaya ng Diyos, pag ang pastor focus sa kay Jesus Christ, hindi siya kailanman manghihina. Okay, hanggat hindi sa Panginoong Hesus ang sentro at focus ng ating pananampalataya, mananatili tayo mahina, lito at balisa, ano pa ho, madaling sumuko. Alam niyo yung may mga pagsubok na matitindi pero lumalaban, grabe ho ang tiwala niyan sa Diyos. Grabe ang tiwala niya sa Diyos. Kung hindi siya, bakit siya grabe ang tiwala sa Diyos? Kasi ho, malaki ng pagkakilala niya sa Diyos. Mga kapatid, kilalanin niyo pa ang Diyos. Dahil sa dami ng pagsubok na mangyayari pa sa atin, pag wala ang relasyon, mababaw lang ang paningin mo kay Jesus Christ, susuko ka talaga sa labanan. Madaling matalo. Madaling bumagsak sa tukso at hamon ng mundo. Kung bakit ho maraming mga Kristiyano ang bigla nilang nagkukulaps, nawawala sa gawain, number 1, dahil hindi sila nakafocus kay Jesus Christ. Amen. Wala silang matibay na pundasyon. Okay o, Hebreo chapter 12 verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Si Jesus Christ ho ang founder. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya dahil number 1, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, purihin ng Diyos, naglagay siya ng pananampalataya at habang na kay Jesus Christ tayo, pinapalakas, pinapalaki niya ang ating pananampalataya. Gaano nakalaki ang pananampalataya mo? Siguro sa laki ng mga pagsubok na meron ka, masasabi kong malaki na ang malaki na ang pananampalatayang meron ka. Pero kung yung pagsubok mo hindi nagbabago ng sizes, tapos sinasabi mo sa sarili mo, Lord, at hindi ko na talaga, matibay na talaga ang Kristiyano, kung maliliit lang na pagsubok ang meron ka, mahina ka pa rin. Dahil ang sukatan mga kapatid, hindi yung blessing na dumarating sa iyo, kundi yung pagsubok, doon ka kasi nakikilala kung gaano ka katatag na Kristiyano. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi nakabase sa kung ano man yung natatanggap mo sa Kanya. Ang paglilingkod sa Diyos ay nakabase dahil tinawag ka niya. Amen po ba? Amen. Amen, no? The moment na kilala mo ang Diyos, kahit ano mangyaring pagsubok, kahit ano mangyaring problema, may Diyos na dapat mong kilalanin. May Diyos na kailangan mong panghawakan ng pangako. Let God be God. Ang sabi ng mensahe. Mga kapatid, ihaharap ka ng Panginoon sa mga taong galit na galit ka kapag ayos na ang puso mo. Amen pa tayo dyan? Naalala niyo si Jacob at saka si Esau? Si Esau, papatayin si Jacob dahil dinaya ni Jacob si Esau. Paano dinaya? Tandaan nyo, panganay, pag nag-release ang tatay, yung panahon ng pagtatay, mga tatay, pag-pray nyo mga anak nyo bago umalis. Pag-pray nyo sila, napaka-powerful na nag-pray ang tatay. Deklaran nyo siya kung ano-ano mga pagpapala, wag na wag kayo mag-release ng sumpa dahil mangyayari yung sa anak niya. Pagharap po ni Isaac, sabi niya kay Jacob, ikaw ba yan, Esau? Sabi ni Jacob, opo, ako ito. Hinawakan, okay ito nga ito kasi mabalahibo, pero pandarayang dinamit. Alam niyo ho, nung nirilisan ni Isaac si Jacob ng sangkaterbang pagpapala, nangyari lahat yun. Ano natira kay Esau? Puro sumpa. Galit na galit si Esau. Papatayin niya si Jacob at the time.
Anong ginawa ng Diyos? Pinaglayo silang dalawa, then the moment na pinaglapit uli sila, maayos na pareho yung puso nila. Alam niyo, ang Diyos mo, mayroon siyang right timing. Pero hanggat hindi pa karapat-dapat magharap kayong dalawa, kung mayroon ka mang kasamaan ng loob, hindi kayo pagtatagpuin ng Diyos dahil masama ang mangyayari. Amen. Mga kapatid, ayusin natin yung puso natin. Even ho sa pagtanggap ng pagpapala, kung ang pagpapala na yan ay hindi pa deserve sa'yo, hindi pa ayos ang puso mo, hindi siya darating. Amen ho? Amen. Kami ho, sabi ko Lord, nagpipray kami araw-araw, Panginoon Lord, reconciliation, renovation, at dami namin pinagpipray, pero hindi pa namin natatanggap, okay lang. Baka hindi pa right time. Baka yung puso namin hindi pa naman deserve. Tama yun sa word natin, deserve mo na ba? Okay ho? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Kay Lord tayo tumingin, dahil kay Lord naman galing ang pananampalataya, at siya ho ang magpapasakdal ng pananampalataya na ito. Hamon, bago tayo mag-pray. Ibalik natin sa Panginoong Jesus ang focus ng ating paningin, pananalig at paglilingkod. Doon lang tayo tumingin kay Jesus Christ. Mga kapatid, huwag kang lilingon sa kaliwa at sa kanan dahil babagsak ka, malulunod ka, hindi ka magpapatuloy. Pero pag kay Jesus ka lang tumingin, kahit kung ano ang problemang dumating sa'yo, dahil si Jesus lang ang tinitingnan mo, mananatili ka nakatayo. Amen. Mananatili ka matatag. Amen. Yes, lahat tayo ho ay may mga circumstances na pinagdaraanan sa buhay, especially ho sa pamilya. Yung malaking pamilya, malaki yung challenge yan. May mga business, akala nyo mga may business nila, grabe blessing nila, hindi ho, malaking isipin din yan. Tama po ba? Tama po ba? Sabi dito, ibalik din natin sa Panginoong Jesus ang mga bagay na karapat-dapat na sa Kanya lamang. Ano yung mga bagay na yun? Okay? Pahayag chapter 5 verse 12, dito sabi, umawit sila ng malakas, ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. Okay. So yung korderong pinatay ho dyan sa Pahayag chapter 5, walang iba kundi si Jesus Christ. So tayo ho talaga naniniwalang namatay talaga si Jesus Christ. Bakit tayo kailangan maniwalang namatay si Jesus Christ? Kasi ho, someday kung mamatay man tayo, purihin ng Panginoon katulad ni Jesus Christ na buhay siya magpuli. Alam niyo ho bang hindi kinatatakutan ng mga born-again Christian ang mamatay? Amen. Dahil doon ka lang makakalipat sa panibagong habang buhay. Yes. Pero kung babalik si Lord na tayo buhay, praise the Lord. Amen ho? Kung aabutin tayo ng rapture, praise the Lord. Maganda rin yun. Ano sabi dito? Okay? Ibigay natin kay Lord, sabi dito, point to Christ, the glory, the honor, the power, the praise. Bakit ho? And praise belong to Christ. Lahat ng ito ho ay nararapat sa Kanya lamang. Pag narinig nyo ang pastor, narinig nyo ang mga leader nyo na kiniklaim, mga magulang, kiniklaim nyo lahat ng papuri para sa Diyos, matakot po kayo kasi hindi ho yan sa atin. Sa Panginoong Isus lang ho natin yan. Then last na hamon, ito ang pinaka-dilim ko sa lahat, balik ka na ng totoo kay Kristo. Mga kapatid, balik ka na ng totoo. Hindi ko sinasabi yung umupo ka lang dyan, lagi ka magsimba, hindi ko. Bumalik ka na talaga kay Jesus Christ. Ibig sabihin ko, yung puso natin, muli natin i-turn over kay Lord Jesus Christ. Makipag-reconcile tayo kay Lord. Makipag-commitment tayo kay Lord. Makipag-covenant tayo kay Lord. Dahil bakit po, si Lord lamang ang makapagbibigay sa iyo ng pinaka-the best na makapagpasasatisfy sa iyong buhay. Ano mo yun? Yung relasyon na walang iwanan. Kay Lord mo lang matatagpuan ang eternal na relasyon. Hindi dyan sa katabi mo. Dahil ang katabi mo someday, iwanan ka niyan, may mauuna, may mauhuli, pero kay Lord Jesus Christ, eternal ang relasyon na inaanok niya. Amen no? Ang mensahe ng Panginoon, point to Christ, sa Diyos po ang pinakamataas na pagpili. Parapakan natin ang Panginoon.